was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, wash me white. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan at pagninilay-nilayan ng mga salita ng Diyos sa umagang ito, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito for giving us another chance, Panginoon, na makalapit sa iyo, Panginoon, na for giving us a chance, Panginoon, para mapag-aralan ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy po na mag-usap ka po sa bawat isa, Panginoon. Patuloy po na yung mensahe mo po sa bawat isa siyang mahayag ngayong umaga, Panginoon. Patuloy pong buksan ang puso at isipan ng bawat isa nakikinig ngayong umaga sa live streaming na ito, Panginoon. Upang hindi lamang po nila pakinggan ang yung mga salita, kundi patuloy po itong tumimo sa kanilang puso at isipan at kanila po itong maisapamuhay, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Pinagpala mo na po kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at kahabagan sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po sa buhay at kalakasan ng kalooban po sa amin ngayong umaga. Salamat po na patuloy na nanatili ka pong mabuti at tapat sa amin sa kabila po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy po na kayo po yung mapuluguran sa umagang ito. Kayo po yung mahayag, maitaas, Panginoon. Sa iyo po pinagkakatiwala, Panginoon, ang umagang ito, Panginoon. Patuloy na kayo po yung magsalita para sa akin, Panginoon, at sa bawat isa, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa atin. Ayan, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay chapter 30 ng Exodus na po tayo. So, salamat po sa Panginoon sa umagang ito, sa kanyang biyaya at kahabagan po sa bawat isa. Atin pong pagbubulayan ng salita ng Diyos sa Exodus chapter 30. Ang Exodus chapter 30 po ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Israel. Ito po ay isa sa mahalagang kasaysayan ng Israel, kung saan po pinakita ng Diyos kay Moises ang mga tagubilin tungkol sa pagsamba sa Kanya. Kabilang po dito ang mga utos sa paggawa ng altar ng insenso, paghahandog ng banal na langis at insenso, at ang taunang pagbabayad sa sala po. Sa kabanata po na ito, binibigyan din ng kabanalan ng Diyos at pangangailangan na paglilinis upang ang bayan po ng Israel ay manatiling malapit sa Kanya. Ano po sabi? Taunang paglilinis po. Yan. So, ito po yung pag-aalay ng dugo. Ayan. Upang ang Israel po ay manatiling malapit sa Diyos. Ayan. Ang mga seremonya po na ito ay nasisilbing paalala na ang Diyos ay banal at ang kasalanan po ay kailangang pagbayaran upang ang tao ay manatili sa kanyang presensya. Ayan. So, dito po, pinapakita po sa chapter 30 yung about po sa na hindi simple po yung kasalanan na dapat po tayo ay maging malinis, ayan, sa harapan ng Diyos. Sapagkat, di ba nga po, ang kasalanan po, ang siyang humihiwalay sa atin sa Diyos. Ito po yung nagiging hadlang upang makalapit po tayo sa Diyos. Amen po? Amen. So, ang Exodus 30 verse 10 po, ang nagrema sa akin sa chapter na ito. Sabi po sa salita ng Diyos, sa Exodus 30 verse 10 ay, basahin po natin, isang beses sa bawat taon, kailangang linisin ni Aaron ang altar sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo sa parang mga sungay sa sulok nito. Ang dugong ipapahid ay galing sa handog sa paglilinis. Dapat itong gawin bawat taon ng sunod-sunod pang mga henerasyon dahil ang altar na ito ay napakabanal para sa akin. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Dito po ay binigyan po ng utos si Aaron, isa po siyang punong saserdote, na magsagawa ng taunang seremonya ng pagbabayad po ng sala. Ang seremonyang ito ay nangangailangan po ng dugo mula sa hayop na inihahandog para sa kasalanan ng buong Israel. So, ano po yung kailangang ihandog? Ayan, dugo po mula sa hayop. Sabihin po natin, dugo mula sa hayop. Ayan. Ang dugo po ay iwiwisik sa mga sungay ng altar
upang ito po ay muling maging banal at malinis sa harap ng Diyos. So ano pong gagawin po sa dugo? Yan, sabihin po natin, iwiwisik sa mga sungay ng altar. Yan. Upang ano po? Ayan, sabihin po natin, muling maging banal at malinis sa harap ng Diyos. So yun po pala yung reason kaya po kailangan mag-alay ng dugo na iwiwisik sa mga sungay ng altar upang muling maging banal at malinis sa harap ng Diyos. Ayan. Ang seremonya po na ito ay nagpapakita ng kaseryosohan ng kasalanan. Hindi po ito maaaring ipagwalang bahala lamang po kasi ang kasalanan po ay isang malaking hadlang sa relasyon po natin. Ayan, sa Diyos, di ba? Ito po yung mahadlang sa relasyon po ng mga tao at sa Diyos ang kasalanan. At ang pagbabayad sala lamang po ang paraan upang ito po ay mapatawad. Ngunit batid po natin sa Old Testament, ang pagbabayad sala po gamit ang dugo ng hayop ay kailangang ulit-ulitin taon-taon sapagkat ito po ay pansamantala lamang. Ayan, so sa Old Testament po at mababasa natin na kailangan siyang ulitin taon-taon po. Ayan. So, may renewal. Ay, re-renew pa ulit-ulit pong gagawin yung pag-aalay ng dugo. Ayan, sapagkat hindi po siya enough. Yan. Sabihin po, hindi po enough yung pag-aaral ng dugo para permanent na malinis, di ba po, ang mga Israelita sa kanilang kasalanan. So, kailangan pa ulit-ulit na mag-aalay po ng dugo. So, pansamantala lang. Sabihin po natin, uulit-ulitin taon-taon. So, ito po ay pansamantala lamang. So, hindi po siya enough para maging permanent. So, ang seremonya ng pagbabayad ng sala po sa Old Testament ay nagtuturo sa atin ng mas malalim na katotohanan sa New Testament po. Sa pinakamahalagang pangyayari na ginawa po ng ating Panginoong Hesus, ito ay ang perpektong sakripisyo na naganap sa pamamagitan niya. Sa halip na dugo po ng mga hayop, at dugo po mismo ni Hesus ang nagbigay ng ganap at walang hanggang paglilinis sa ating pong mga kasalanan. So, ano pong ginawa po? Ayan, inialay po ni Jesus ang kanyang sarili, kanyang buhay, ang kanyang dugo para po sa ating mga kasalanan. Amen po. Ano pong sabi dito? Perpektong sakripisyo. Sabihin po natin, perpektong sakripisyo. Ang ginawa po ni Jesus. Wow, di ba po? No? Perfect sacrifice yung ginawa po ni Jesus. Ginawa po niya para sa ating mga kasalanan. Sa halip po na dugo po ng hayop yung ialay ay dugo po niya mismo ang binigay niya para maging ganap at walang hanggan yung paglilinis sa atin pong kasalanan. Wow. So, yung dugo po ni Jesus ay naging enough, di ba po? Para maging walang hanggan yung, ano po, yung kaganapan at paglilinis sa ating mga kasalanan. Amen po? Amen. So sabi nga po sa Hebreo 9 verse 12, siya'y pumasok sa pinakabanal na lugar minsan lamang, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at buya, kundi sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Kaya't natamo niya ang walang hanggang kadupusan para sa atin. Amen po? Amen. Si Jesus po ang naging huli at perpektong sakripisyo. Yan, sabihin po natin, huli at perpektong sakripisyo. Hindi tulad po ng taunang pagbabayad ng sala po ng mga punong saserdote sa Old Testament. Ayan, kasi sa Old Testament po, di ba po, ay paulit-ulit, taon-taon ginagawa po yung pag-aalay ng dugo ng hayop para malinis po tayo sa yung mga Israelita ng panahon na yon sa kanilang kasalanan. Si Jesus po ay minsan lamang naghandog ng kanyang dugo at ito po ay naging sapat na upang burahin ang lahat ng ating kasalanan sa pamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. Nilinis na tayo mula sa ating pong mga pagkakasala. Amen po? Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang ginawang pagsasakripisyo para sa atin po. At binigyan po tayo ngayon ng Panginoong Hesus ng bagong buhay at nararanasan po natin ngayon ang biyaya at habag ng
Diyos. Dahil po yun sa dugo ni Jesus, di ba po? No? Kaya kinahabagan po tayo ng Diyos Ama. Ang dugo po ng ating Panginoong Yesus ay nagbibigay ng kalayaan mula sa kasalanan at kapatawaran na magpakailanman. Sabi po sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at makatarungan ng Diyos upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. At lilinisin po tayo sa lahat ng uri ng kalikuan. Amen po? Amen. At ito ay isang paalala po sa atin na sa bawat oras na tayo ay magsisisi at ipapahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos, tayo po ay kanyang patatawarin. Amen po? Amen. So, kung dati po ay kailangang mag-alay ng dugo ng hayop para po tayo ay mapatawad at malinis sa ating kasalanan, ngayon po dahil sa grace at mercy ng Lord sa buhay po natin, dahil po yun sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, ngayon ay nabubuhay po tayo sa grace ng Lord na kailangan na lang po natin mag-confess na ating mga kasalanan. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, ay patatawarin po tayo ng Lord, di ba po? Yan. Hindi na po natin kailangang mag-alay ng dugo para patawarin. Ngayon po, hingi tayo ng sorry sa Lord. Okay, we just need to humble ourselves, confess our sins, at tanggapin ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Ay manampalataya po tayo sa Kanya, at tanggapin siya bilang Panginoong tagapagligtas. Tayo po ay patatawarin ng Diyos Ama. Amen po? Amen. Salamat po sa Panginoon. At hindi na po natin kailangan mag-aray ng dugo ng hayop. Ayan. Ang dugo po ni Jesus na ang naglilinis sa atin mula sa uri ng kalikuan. Hindi na po tayo kailangan mabuhay sa takot at pagkakasala sapagkat ang kaligtasan at kapatawaran po ay pinagkaloob na sa pamagitan ng kanyang pagsasacrifice. Amen po? Amen. Kaya mahalaga pong maunawaan din po natin ang pangunahing layunin ng Diyos sa pagpapadala kay Jesus upang mag-alay ng kanyang buhay po. Sabi nga po, di ba sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Di ba grabe po yung pag-ibig ng Diyos sa atin po, no? Kasi binigay po niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa ating mga kasalanan, di ba po? Yan. Ang dugo po ni Jesus ay patunay na dakila ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat po. Hindi niya tayo pinabayaan sa ating kasalanan, sa halip po ay binigyan po niya tayo ng daan upang makabalik sa Kanya. Amen po? Ayan na tayo po ay makalapit sa Diyos. Amen po. Amen. At ang kanyang kamatayan po at muling pagkabuhay ay ang pinaka-perfectong paraan ng pagbabayad sala para sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan po ni Jesus ay nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan at isang bago at malalim na relasyon sa Diyos. Amen po. Dahil nga po, dahil ang kasalanan nga po ang siyang nagiging hadlang para tayo po ay makalapit sa Diyos. Dahil naman po sa pamamagitan ni Jesus ay siya na po yung naging tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Amen po? Amen. At ang mensahe po ng Panginoon para sa atin ngayong umaga ay ang Panginoong Hesus po ang tanging daan tungo sa kaligtasan at kapatawaran po. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin siya bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Manampalataya po tayo sa ating Panginoon na siya ang naging tagapamagitan sa atin sa Diyos upang makalapit tayo sa Kanya. Ngayon po ay patuloy nating nararanasan ang biyaya at habag ng Diyos sa ating buhay. Tulad po ngayong umaga na ginising pa po tayo ng Diyos, andun na pinaparanas po niya sa atin yung Kanyang biyaya at habag, tayo po ay buhay, malakas. Amen po? Ayan. At patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na marinig at pag-aralan ng Kanyang mga salita. Amen po? Dahil po yun sa Kanyang biyaya at habag po sa ating buhay. Amen po. Salamat po sa ating mahabagin at mabuting Diyos. Ako po, ikaw, tayo pong lahat, tayo po ay makasalanan sa totoo lang po, di ba po? Tayo po ay nagkakasala.
At tunay po na hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen po? Pero tayo po ay kanyang kinahabagan dahil po sa Panginoong Jesus. Amen po? Yan. Kaya po palaging paalala po sa atin ang ginawa ng Panginoon para po sa ating lahat. Sapagkat ito po ay hindi simple. Hindi po natin to kayang tumbasan. Amen po? Kaya po ba natin gawin yung ginawa ng Panginoon na inalay niya ang kanyang buhay at dugo para sa ating mga kasalanan? Kaya po ba natin gawin yung ginawa niya sa krus? Kaya po ba natin mag-alay ng buhay para sa kasalanan ng ibang tao po? Yan. Kaya po, pahalagan po natin yung sakripisyo ng Panginoon para sa ating lahat. Amen po. Tayo ng makasalanan ay nilinis ng kanyang dugo upang kahabagan tayo ng kanyang Ama sa langit. Kung tunay lamang po na nauunawaan lamang ito ng iba, diba po kung totoong nauunawaan po ng bawat isa, diba po, yung ginawa ni Jesus para sa atin, sila pa po mismo yung kusang lalapit sa Panginoon. Amen po? At tayo kung talaga nauunawaan natin kung sino ba ang Diyos sa buhay natin, kung sino ba ang Panginoon sa buhay natin, kung gaano siya kabuti, kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin, di ba po? Hindi na natin magiging option din yung paglayo, di ba? Di na po tayo lalayo sa Kanya. Kundi mas pipiliin natin manatili sa Panginoon. Amen po? Kaya salamat po sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. So sana po habang pinaparanas po sa atin ng Diyos ang kanyang biyaya at habag ay wag po sana nating maging excuse yung paulit-ulit na magkasala ulit, bumalik sa paggawa ng kasalanan dahil ang Diyos naman po ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpatawad. Sana wag natin gawing excuse po yun. Diba po? Ayan. So wag po sana nating abusihin yung biyaya ng Diyos sa atin at yung kanyang pagiging mapagpatawad at mahabagin na Diyos. So sana hindi po natin yung abusuhin, kundi ay, di ba po, talagang mamuhay tayo ng may kabanalan dahil po yun yung tama at dapat natin gawin sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen po? At wag na natin piliin na muli ay magkasala, di ba po? At lumayo sa presensya ng Diyos. Nawa ay yung dakilang pag-ibig at sakripisyo po ng Panginoon ay yun yung palaging magpaalala sa atin na magpatuloy po sa ating pananampalataya sa Kanya. Na patuloy na piliin yung mamuhay na may kabanalan at ayon sa Kanyang kalooban. Amen po? Amen. Kaya po ay patuloy na makita po sa ating buhay si Jesus upang maging yung mga tao po na nasa paligid po natin ay kilala rin po si Jesus. Dahil nakikita po nila na totoo at buhay ang Diyos sa ating buhay. Amen po? Ayan, sapagkat yung good news of salvation po na na-receive natin ay hindi lamang po dapat natin yung itago. Amen po. Dapat po yun ay i-share natin sa iba. Ano pong gagawin? I-share natin po sa iba para hindi lamang po tayo nakatanggap ng kaligtasan, kundi marami pa po ang makareceive nito. Marami pa po ang makatanggap sa Panginoong Jesus. Amen po? Amen. So, i-share po natin si Jesus sa mga tao sa paligid natin. Amen po? Amen. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita at sa kanyang patuloy na pagpapaalala at pagtuturo sa atin. Nawa po ay meron po kayong na tutunan at naunawaan sa salita ng Diyos na binigay po niya sa atin ngayong umaga. Amen po? Amen. So, muli po tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy po na nagpapaalala at nagtuturo po sa amin. Patuloy po na tulungan mo po kami, Panginoon, upang patuloy po namin kayong masunod sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy na kahabagan at biyaya sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong ginawang perpektong pagsasakripisyo para sa aming mga kasalanan. Patuloy po, Panginoon, na maging palaging pagpaalala ito para sa amin, Panginoon, upang patuloy po kaming manampalataya sa iyo, patuloy na manatili kami sa presensya mo, Panginoon, at hindi po namin piliin na lumayo pa sa iyo, Panginoon.
Salamat po sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na pinagpaalaman na po kami na iyong mga salita. Salamat po sa iyong mensahe para sa bawat isa, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na pagkasamahan mo po kami pagkaingatan sa buong maghapong ito, Panginoon. At salamat po sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isang nakinig ngayong umaga, Panginoon. Batin mo po, Panginoon, yung pinagdadaanan ng bawat isa. Patuloy niyo po na kayo po ang sumagot dito, tumugon at umabot, Panginoon. At salamat po sa mga kapatiran po, Panginoon, na may dinaramdam ngayong umaga, Panginoon. Ay patuloy po kayo na magpagaling, Panginoon. Patuloy po silang paglilingin, Panginoon. At patuloy po na iparana sa bawat isa, Panginoon, ang iyong himala, Panginoon. Salamat po. Pinagpala mo na po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa mga makikinig pa po ng live na ito, Panginoon. Pagpalayan mo po sila, Panginoon. At patuloy po kayo na magbago ng buhay, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buong araw na ito, Panginoon. Patuloy na kayo po yung mapaluguran, Panginoon, sa mga gagawin pa po namin. Sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakila, at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa bawat isa na nakinig. Sa Diyos po ang papuri. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. God bless po. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God.